Pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano-anong mga eksena ang shoot mo nitong araw na 'to para sa Magkano Ba ang Pag-ibig? Ano-ano mga eksena. Marami. Nandito yung, nag-shoot kami nung pinapagalitan na kami Mm. ni Gigi, ni Miss Alessandra kasi nag-away na kami. So yun, dapat abangan nila yung confrontation namin about dun sa love triangle namin with Oscar. Ayan, nagkakalabo-labo na kayo ni Gigi, ni Alessandra sa ngayon. Pero in real life, paano ang working relationship niyo sa set? Paano kayo sa isa't isa? Sobrang okay kami ni Alex. Para kami magkapatid. Tapos sweet, ang sweet-sweet niya. Tapos ano ba siya, maalaga, tapos sweet. Tapos siya, ano bang tawag doon? Very, ano tawag doon? Ano bang tawag doon? Ha? Caring. Yan, ang sweet niya. Pag nakita niya, hi baby, ganyan. Ang cute. Lagi siyang ganun. Ang cute-cute mo talaga. Ayan, madalas mo din, isa sa mga pinakamadalas mong maka-eksena si Doña Hilaria, Yes. si Tita Celia. Kumusta rin siyang katrabaho? Okay naman din po. Para talaga siyang, kasi mamatawag namin eh. So, kahit naman off-cam, mama na din tayo. Mama, ganyan. Okay naman. Tapos kahit off-cam, nagkukwentuhan kami, pinapayuhan niya kami, as parang mga anak niya. Sa tagal mong to sa showbiz, ano pa rin ang sa tingin mong lesson na napupulot mo every time papasok ka sa set ng Magkano Ba ang Pag-ibig? Marami ako natututunan sa set, like, yung kami nila Alex, yung bonding namin, yung may mga sinishare siya sa akin, tapos si Ana, tapos si Tita, lalo si Tita, kasi ang dami niya experience, sinishare niya sa amin, tinuturo niya sa amin, ganito dapat, ganyan, gano'n, marami. Everyday naman tuwing marami ka natututunan eh. Lalo na dito kasi dami-dami tao dito, di ba? Ang dami nangyayari lagi. Ano ang naituro sa'yo ni Tita Celia na sa tingin mo pinaka nagagamit mo dito sa show na to? Ano natutunan? Mostly kasi tinuturo naman niya sa akin, ate. Sa love life naman eh. Parang walang matutunan na sa love life. Kasi hindi naman namin napag-uusapan yung... Parang sinasabi lang niya na, ano ba, wala eh, hindi. Puro personal life yung tinuturo niya sa amin. Kay Direk Mario, kumusta ka trabaho sa Direk Mario? Hindi ba siya, akala kasi ng iba nakaka-intimidate siya, kumusta siya sa set? Si Direk Mario, sobrang sweet na tao. Sweet-sweet niya tumawa. Tapos, nakakatakot talaga siya pag blocking. Kailangan makikinig ka, attentive ka sa kanya. Tapos, ayaw niya nung may dumadaan, ayaw niya nung hindi ka nakikinig, kailangan, kahit gaano kayo ka-close, pag hindi ka nakinig sa kanya, yari ka. Sobra. Tapos, dati sa magdusa ka, merong dumaan lang nagalit siya, nagas niya yung script. Siyempre naman, hirap mag-block ng mga artista. Binuo mo yung isip mo, tapos nag-block, tapos may dadaan. Diba? So, gusto niya, pagtrabaho-trabaho. Pag biruan naman, okay naman. Masaya ako katrabaho si Direk Mario. Mabait siya. Sobrang professional. Ayan, medyo mahahaba ang taping hours dito sa Magkano. Yes, forever. Paano mo nabibigyan pa ng time si baby sa bahay? Minsan dumadating na ako umaga na eh. Pero pagdating ko naman sa bahay ng morning, di na ako nakakatulog kasi ganung oras gising na talaga ako. Pag sa bahay, mga 7 gising na ako. So pagdating ako dito ako sa taping, kahit hindi ako nakatulog, biyahe lang tulog ko. Pagdating ng mga 8 a.m., wala gising na talaga ako. So nandun naman ako sa bahay. Nagkita naman kami ni Katie. And kapag nandito naman ako, tinatawagan ko naman siya. Kinakamusta ko naman yung yaya. Siyempre, pag kami hindi rin may iwasan yun, meron bang time na naisip mo na dalhin din siya sa taping? Never. Kasi layo nito eh. Malayo, kawawa naman siya. Siguro kung Manila, nadaling ko. Pero dito kasi kawawa sa biyahe talaga. Is there a chance in the future na sumunod si Katie sa yapak mo as an artista? Do you think may posibilidad na maging kahit start siya as commercial model, mga ganon? Ako, ano ba? Hindi ko naman masasabi sa ngayon, di ba? Kasi kung ano mangyayari. Alam mo naman, pag ginusto ko, pwede. Di ba? Hindi rin naman. So, kung destiny niya, why not, di ba? Tingnan na lang natin kung ano din yung gusto niya. Ayoko naman i-push yung sarili ko na, ay, gagawin kitang ganito, gano'n. Tingnan natin kung magustuhan niya, why not, di ba? Bukod sa Magkano at sa pag-aalaga kay Katie, sa pagtutok sa kanyang paglaki, ano-ano pa ang mga pinagkakabisihan mo ngayon? Pagpapayat. Payat ka na ulit eh.
Hindi, meron pa konti na lang. Mga 2 kilos na lang. Pero paano mo ginawa ulit ito? Parang ang bilis-bilis mong bumalik dun sa dati mong body bago ka magka-baby. Actually, bumalik na ako sa dati. Kaya lang, gusto ko lang mas tone lang. Kasi, syempre dahil nag-expand yung katawan ko, medyo nag-loose yung skin. So, medyo kailangan ko lang mag-tone. Tapos, mas gusto ko ibaba ng konti yung yung weight ko pa. Pero, bumalik na ako sa dati. Oo. Parang half kilo na lang yung kulang. Pero gusto ko pang bumaba ng mga 1.5 to 2. Buti nabibigyan mo pa ng time yung pag-exercise or pagde-diet kahit sobrang busy. Kasi ang hirap isingit din ng... Actually, mga 1 month na ako hindi nakapag-exercise. Kasi last time, every other day taping, diba? Tapos pag nasa bahay ako, umaga hanggang nag-exercise ako sa bahay. Tapos hanggang sa naabot kami umaga, nagkasakit na ako, tapos nag-diet pa ako. Medyo kumakain naman ako ng rice, tapos hindi naman ako nag-exercise. Kasi hindi ako makatabi sa baby ko eh. Oo, pagka may sakit. Tapos hindi nawawala yung ubo kasi kumakain pala ako ng sweets. Sabi, bakit hindi nawawala? Kasi yung nakaraan, medyo gumaling. After a week, gumaling. Tapos si Sid, nagka-ubo. Nagkahawa-hawa. Nagkasakit siya. Tapos nagkasakit din halos lahat dito. Kakagaling ko lang, nagkasakit ako ulit kasi nag-usin ako pinaligo ako doon. Kasi sobrang ginawa. Nagkasakit ako ulit. So, pang 2 weeks na yon. Tapos yung mga pang 3rd week, hindi pa rin ako gumagaling kasi kumakain pala ako ng cake, yung sweet. Nung isang araw ko na discover ko, pagkain ko ng cake, as in literal, after mga 2 minutes, umubo ko. Kasi ko, yung cake pala yun, sabi ko. Kaya pala hindi gumagaling lalo. Kaya pala. Hindi ako nakakatabi sa baby ko. Sabi ko, promise ko bukas, hindi naman siguro hindi. Siguro 50% ng pagkikrave ko ng sweets, buwasan ko. Ang stricta mo, grabe. Hindi ka ba nahihirapan? Kasi ang dami mo kailangan i-give up eh. Oo nga eh. Tapos ang haba pa ng work. Sabi ko nga kay Kitty naman, hindi naman ako nag-ios, hindi ako umiinom. Pati ba naman cake, bawal? Grabe. Kumusta naman si Katie ngayon? Ano naman ang mga nakikita mo sa kanya na developments? Ngayon, sweet na siya. Sweet na siya na baby girl. Tapos, nag-walking siya. Sobrang, gusto niya naglalakad talaga kasi ngayon pa lang siya natututong mag-walking. Pero syempre, inaalalayan pa rin namin. Ayoko pa rin baka madapa eh. Masubsob. Yun, tapos sweet na siya. Tapos nagsasalita siya ng mama, papa, nana. Parang kumakanta nga siya minsan eh. Ay, nagmana. Pag di ba? Pag may music, kumakanta siya minsan. Napapanood niya ba kayo ng papa niya sa SAS at dito sa Magkano? Minsan, napapatingin siya. Pero syempre, hindi pa rin naman siya masyadong, di ba? 1 year and 2 months pa lang siya eh. Kanino mas nagmana? Parang sa akin. Di ba? Ugali. Parehas, hati-hati ba? Physically naman. Yung Hati eh. Habang tumatanda, parang nagiging kamukha ako nung baby ako. Kasi may mga picture ako na kamukha ako na siya. Tapos sabi ng mama ko, ganyan ang ganyan yung mukha ni Chiki ng bata. Chiki kasi nickname ko. Tapos, nung baby kasi parang si Chris. Pero habang tumatagal, nagiging hulma ko siya. Tapos yung kilos niya, yung the way siya matulog, yung magmaldita, sino ba? Ako rin. Ako eh. Sana yung pagkanta na lang kay Chris. Wow, may talent agad. Pagkanta na lang. Kanta tas acting para diretso showbiz. Pwede na yun. Showbiz family. Eto naman, tawag dito, madalas ka nakakast after having a baby na hindi pa rin mother roles. Do you think open ka na doon sa possibility na anytime soon baka makast ka bilang mami naman? Lagi na naman ako nakakast. Hindi pa ako nabuntis na cast na ako. Buting heredera. Sino ang baby mo? Si Kalila. Ay, tama, oo. Willing ka bang bumalik ulit? Okay lang naman, di ba? Yun yung business eh. Oo. Okay lang naman. Wala namang problema. Tingin mo Kaya nga ba? kailangan magpapayat ako kasi parang doon ako pupunta yung motherhood. Parang kabaliktaran na Kailangan kasi pumayat kung kailan para- bumalik ka, naging mami ka, tsaka ka nakas una bilang diwata, tapos pagkatapos dito, byuda ka, pero batang byuda na saksakan ng sexy. Do you think ito ba yung may kinalaman sa Insexy Body? Kaya nakalimutan ka nila i-cast bilang mami. Kaya nga gusto ko magpapayat eh. Para makalimutan nila. Diba? Hindi ko pa naman sinasabi sexy ako. Sila lang nagpapaswimsuit. Diyos ko, tuwing nababasa ko may swimsuit, ano ba naman pinagtitripan niyo? Hindi ate, Relax. ano ka ba? Yung ako ninenervous ako. Hindi pa ako ready. Yan. Obviously, ang daming nag-abang sa'yo and ngayon marami ring masaya kasi nakabalik ka na. Ano yung mga mensahe mo dun sa mga fans mo na naghintay at natutuwa na after ng Indio ay meron kang kagad kasunod na project?
Yung sobrang thankful ako na syempre hindi ako pinapabayaan ng GMA. Yun, after nanganak ako, binigyan pa rin nila ako ng chance and pinagkatiwalaan pa rin nila ako. Yun, sobrang thank you. And syempre sa mga nag-abang sa akin at patuloy na sa mga support. Thank you. Thank you po. Ayan, magkano ba ang pag-ibig Monday to Fridays po pagkatapos po ng Villa Quintana? Sana po panoorin nyo.